Sa isang maliit na bayan sa kanayunan, ang mga tanod ng pulis ay nagpapatrolya sa abandonadong tanawin. Binuksan ng punong opisyal ang isang lalagyan at nagulat siya nang sinubukan siyang salakayin ng isang masugid na aso. Buti na lang at nakakadena ang aso kaya hindi siya nasaktan. Gayunpaman, lingid sa kanilang kaalaman, malapit nang maputol ang lubid na humahawak sa kadena ng aso. Ang aming pangunahing karakter, si Neil, ay itinutok ang kanyang baril sa aso ngunit sa ilang kadahilanan ay hindi niya mahayla ang gatilyo. Pagkatapos, naabala siya kapag may nakitang agila na lumilipad sa langit. Sa wakas ay naputol ang lubid at namili ng aso ang hepe. Paulit-ulit niyang sinasabi kay Neil na barilin ang aso, ngunit hindi makapag-ipon ng lakas ng loob si Neil na gawin yon. Sa halip ay sinubukan niyang hilahin ang lubid, ngunit hindi umuurong ang aso. Sa kabutihang palad, ang isa pang opisyal, ang matalik na kaibigan ni Neil na si John, ay naka-standby sa likod nila at binaril ang aso. Nagra-radio si Neil sa kanilang istasyon. Humihingi ng medic para gamutin ang mga sugat ng hepe. Ngunit kinansela ng pinuno ang kahilingan, sinabing ayos lang siya. Iniisip niya na ang pagtawag sa medic ay mangangahulugan lamang ng mas maraming papeles at hindi niya gusto yon. Pagdating nila sa istasyon, kinausap ng hepe si Neil. May pinagdadaanan pala. Nawawala ang kanyang anak at naiintindihan ng pinuno na nakakaapekto ito sa kanyang pagganap sa trabaho. Iniisip ni Neil na pinapakalma siya ng hepe sa tungkulin. Gayunpaman, nilinaw ng hepe na gusto lang niyang matiyak na okay siya. Sinabi niya sa kanya na maaari siyang magpahinga hanggat kailangan niya upang makayanan ang kanyang sitwasyon. Sa loob ng istasyon, ang hepe ay ginagamot ng isa pang opisyal nang dumating ang kanyang anak na babae. Labis na nag-aalala na baka nagka-rabies ang kanyang ama. Sinabi niya sa kanya na kailangan niyang pumunta sa ospital, ngunit ang kanyang ama ay matigas ang ulo bilang isang mula. Sa pagtatapos ng araw, pinahatid ni John si Neil pauwi. Sinubukan ni John na pasayahin ang kanyang kaibigan, kahit na wala siyang nakikitang kahit anong hiwa ng kaligayahan mula kay Neil. Halatang halata ang matinding kalungkutan kahit na sinusubukan niyang ipagpatuloy ang kanyang buhay. Ibinaba niya si Neil sa kanyang ari-arian at hindi niya maiwasang sabihin kay Neil na kausapin siya para makatulong siya. Pinahahalagahan ni Neil ang kilos ng kanyang kaibigan, ngunit sa tingin niya ay wala siyang tutulong sa kanya ngayon. Umuwi si Neil at nadatnan niyang nakahandusay sa sofa ang kanyang asawa. Kung sinusubukan ni Neil na ipagpatuloy ang kanyang buhay pagkatapos mawala ang kanilang anak. Ang asawa niyang si Abby ay paralisado na sa kalungkutan. Hindi siya umaalis ng bahay at halos hindi gumagalaw sa sopa o kama. Walang kamalay-malay sa oras. Lagi niyang tinitingnan ang mga larawan ng kanyang anak. Umaasa at nagdarasal na balang araw. Babalik siya. Kasalukuyan silang nag-iimpake ng kanilang mga gamit para lumipat sa ibang lugar. Umaasa na makakatulong ito sa kanila na magsimulang muli. Kinabukasan, namasyal si Neil sa tabi ng lawa. Inilabas niya ang relong ibinigay niya sa kanyang pinakamamahal na anak noong naroon pa siya. Naaalala niya ang mapayapang sandali nang ibinigay niya ito sa kanya. Knowing deep inside na hindi na babalik ang anak niya. Inihagis niya ang relo sa lawa. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang baril at itinutok ito sa kanyang baba. Handang hilahin ang gatilyo at wakasan ang kanyang pagdurusa. Gayunpaman, narinig niya ang isang babae na sumisigaw, nalunod sa lawa at nagmamadaling iligtas ang babae. Nagawa niyang ibalik siya sa dalampasigan. Gayunpaman, habang ibinaling ng babae ang kanyang mukha, nakita ni Neil ang isang halimaw. Para bang nahawaan ng virus ang babae kaya umarte siya na parang zombie at inaatake siya. Sinubukan ni Neil na barilin ang babae, ngunit nalaman niyang walang laman ang kanyang baril. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang kumuha ng bato at basagin ang babae ng maraming beses, hanggang sa hindi na siya gumagalaw. Pagkatapos ay nakita niya ang dalawa pang zombie na paparating sa kanya. Agad na tumakbo si Neil pabalik sa kanyang bahay. Hinanap niya ang kanyang radyo at sinubukang makipag-ugnayan sa istasyon, ngunit hindi gumagana ng maayos ang radyo. Sinundan siya ng mga zombie sa kanyang bahay. Hinanap niya ang mga bala, ngunit nakita niyang walang laman ang kahon. Pumasok ang isa sa mga zombie sa bahay at hinarap ito ni Neil. Kinuha niya ang isang basag na plorera sa lupa at sinaksak ang leeg ng zombie. Pumasok ang ibang zombie at agad niya itong nilalabanan. Kumuha siya ng lubid at itinali ito sa leeg ng kahindik-hindik na nilalang. Pagkatapos ay hinayla ito hanggang sa hindi na gumagalaw ang zombie.
Ginaisan niya ang kanyang asawa, na mabigat sa gamot at antok na antok. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Dinala siya ni Neil sa kotse at umalis na sila. Ipinaliwanag niya na may nangyayari sa kanilang bayan at kailangan nilang maligtas. Sinabi niya na ang mga tao ay nahawahan ng isang uri ng virus at sila ay nagiging marahas. Umaatake sa sinumang makita nila. Nakita ni Neil ang parke at lahat ng nandoon ay naging mga zombie na. Nagpasya siyang bumalik sa bahay at kumuha ng mga gamit. Sinubukan niyang makipag-ugnayan muli sa istasyon, ngunit hindi pa rin gumagana ng maayos ang radyo. Naghahatid pa rin siya ng kanyang mensahe at kinuha ito ni John. Kahit hindi niya marinig ng malinaw si Neil. Sinabi ni Neil na inatake siya kaninang umaga ng lawa. Hindi malinaw na marinig ni Juan ang buong mensahe. Ngunit nabalitaan niyang nasa lawa si Neil kaya nagpasya siyang pumunta doon. Pagkatapos mag-ipon ng mga gamit, nagpatuloy sila sa pagmamaneho. Ngunit ang gas ay naubusan. Nagpasya si Neil na maglakad papunta sa malapit na gasolinahan at sinabihan si Abby na siguraduhing i-lock ang pinto. At huwag lalabas habang wala siya. Dala lamang ang kutsilyo sa kanyang mga kamay, gumagala siya sa kalsada. Nakarating siya sa gasolinahan at kumuha ng 2 lalagyan mula sa tindahan. Walang tao sa paligid at iniisip ni Neil na lahat ng tao doon ay nahawaan na. At pumunta sa isang lugar. Samantala, dumating si John sa lawa at hinanap si Neil. Habang lumilingon siya sa paligid ay nakita niya ang bangkay ng babaeng umatake kay Neil kanina. Habang pinupuno ang mga lalagyan, inatake si Neil ng isang zombie. Mukhang itong isang gasoline boy na nahawa ng virus. Upang talunin ang halimaw, binuhusan niya ito ng gas at sinunog. Ginagawang gumagapang ang zombie habang nasusunog. Agad na tumakas si Neil pabalik sa kotse at nagmaneho papunta sa gasolinahan para punuin ang sasakyan. Nakita ni Abby ang sunog na lalaki na gumagapang sa lupa at laking gulat niya sa nakita. Sinabihan siya ni Neil na kunin ang lahat ng kailangan niya sa tindahan at magmadali. Hinahanap pa rin ni John si Neil at pumunta sa kanilang tahanan. Pagpasok pa lang niya sa pinto ay napansin niya ang mga basag na salamin sa sahig. Hindi niya napapansin ang walang buhay na katawan sa loob dahil sobrang dilim. Pagkatapos, narinig niyang muli ang radyo at sinubukang makipag-usap kay Neil, pero masama pa rin ang signal. Kapag napuno na ang gas, nagpatuloy sila sa pagmamaneho. Nagpasya si Neil na pumunta sa bahay ng hepe para balan siya at humingi ng tulong. Nakabukas ang pinto kaya pumasok siya. Tinatawag niya ang pinuno ngunit walang sumasagot. Pagdating niya sa kusina, nakita niya ang asawa ng hepe na naghihiwa ng karne. Nang lingunin siya nito, nakita niyang nahawaan na siya. Nilapitan niya si Neil at inatake ito kaya wala siyang choice kundi lumaban. Kumuha siya ng baril sa drawer at nilagyan ng mga bala. Pagkatapos ay bumaril siya, tinapos ang buhay ng babae. Ang isa pang zombie, ang anak na babae ng pinuno, ay nakarinig ng putok ng baril at inatake si Neil. Inaaway niya ang bata at babarilin na sana nang pumasok si Abby at pilit siyang pinipigilan. Sa kanyang mga sandali ng pag-aalinlangan, ang hepe na ngayon ay isang zombie, pati na rin, ay tumalon sa kanya, na nagpabagsak sa kanya. Nang makitang inaatake ang kanyang asawa, kinuha ni Abby ang baril at itinutok ito sa hepe. Gayunpaman, pinigilan siya ng anak na babae ng pinuno at dinala siya. Inilabas ni Neil ang lahat ng kanyang lakas at nagawang itulak ang pinuno palayo. Pagkatapos ay binaril niya siya. Pagkatapos ay sinimulan niyang hanapin si Abby na tumatakas sa anak na babae ng pinuno. Pinalakpakan niya si Abby na pumunta ng mabilis hanggat kaya niya. Pagkatapos, biglang natapilok at nahulog si Neil mula sa isang bangin na nagpagulong-gulong at nataman ang kanyang ulo. Isang flashback ang ipinakita noong araw na nawala ang kanyang anak na si Ben. Sinusubukang tumakas ni Ben sa bahay, ngunit sinundan siya ni Neil. Tumakbo si Ben sa kakahuyan at sinisigawan ng kanyang ama na iwan siyang mag-isa. Isang segundo nandoon siya, ngunit sa sumunod na segundo, lumingon sa likod si Neil. Wala na si Ben. Nakatayo si Neil sa isang mataas na bangin, hinahanap si Ben nang bigla itong sumulpot sa tabi niya. Sa pagliko ni Ben, nakita ni Neil na nahawaan na ang kanyang mukha. Nagising si Neil at umaga na. Mapalad na hindi siya inatake ng mga zombie habang siya ay hinimatay. Naglakad siya pabalik sa kotse at naabutan si Abby na naghahalungkat sa kanilang mga gamit. Siya ay patuloy na nagmamaneho, nakatakas sa pulis na zombie na nakasunod sa kanya.
Nakatali si Abby sa backseat. Sa punong tanggapan, tila normal ang lahat para kay John at sa iba pang mga opisyal. Tinanong ni John ang kanyang kasamahan kung nakarinig siya ng anumang balita mula kay Neil. Ngunit hindi niya narinig. Sinusubukang muli ni Neil ang radyo sa panahong ito. Narinig siya ni John. Sinubukan ni John na sabihin sa kanya na sa palagay niya ay naiintindihan niya ang nangyayari. Naririnig ni Neil si John na nagsasalita, ngunit hindi pa rin maganda ang linya. Napagtantong hindi niya marinig ng malinaw ang kabilang partido. Sinabi niya na siya ay patungo sa Wolf Pass Tower, humihingi ng isang tao na tumulong sa kanila. Sinubukan siyang pigilan ni John, ngunit hindi na siya naririnig ni Neil. Nagpatuloy si Neil sa pagmamaneho papunta sa tore. Doon, nakatagpo siya ng isang pulis na zombie at binaril siya. Pagkatapos, ginagamit niya ang radyo sa tore para humingi ng tulong medikal para sa kanyang asawa. Ipinaliwanag niya na may nangyayari sa bayan, at isang virus ay kumakalat na nahahawa sa kanyang asawa, at humihingi ng agarang pangangalaga. Nagpatuloy siya sa pagmamaneho at sa wakas ay nakakakuha ng malinaw na senyales na kausapin si John. Sinabi niya kay John ang sitwasyon ng kanyang asawa at humingi ng agarang tulong. Napakagaan ng loob niya na sa wakas ay may tumulong. Sinabi sa kanya ni John na naiintindihan niya kung ano ang nangyayari at tutulungan siya. Hiniling niya kay Neil na makipagkita sa kanya sa bahay ni Neil sa lalong madaling panahon. Tuwang-tuwang nagmamaneho si Neil pauwi kung saan nakita niyang nakaparada ang mga sasakyan ng pulis. Lumabas siya at hinanap si John. Itinali niya rin ng zipper ang kamay ng asawa para pigilan ito sa pag-atake. Habang papalapit siya sa bahay, nakita niya ang ilang zombie na pulis na nakapaligid sa kanya. Isa lang ang nasa isip niya. Ang kanyang mga kasamahan, kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si John. Ay nahawa na lahat. Itinutok ni Neil ang baril kay John, iniisip na walang Nagel iligtas sa kanya. Ngayon, sa sandaling ito ay nabunyag na ang mga taong nasa harap niya ay hindi mga zombie. Walang impeksyon o outbreak na nangyayari. Nasa isip ni Neil ang outbreak. Sa nakikitang si Neil ay armado at wala sa tamang pag-iisip. Inutusan siya ni John na ihulog ang kanyang sandata at pagkatapos ay bumaril bago bumaril si Neil. Sa pagbagsak niya, nakita niya ang sariling refleksyon sa side mirror ng sasakyan. Nakikita niya na siya mismo ay isa na ring zombie. Ayaw niyang maniwala na isa siya sa mga kahindik-hindik na nilalang na nasa harapan niya. Sa totoo lang, nakikiusap sa kanya si Abby na huminto at tinitiyak sa kanya na magiging okay ito. Ang mga flashback ay ipinapakita. Sa lahat ng zombie na nakita ni Neil sa park, na mga normal na tao lang pala ang tambay, at naglalaro, ang pinuno sa kanyang asawa, na kanyang binaril, ay mga normal na tao lamang na nagtatanggol sa kanilang sarili. Mula sa biglang pag-atake ni Neil sa kanila, ang babae mula sa lawa at ang dalawa pa niyang kasama, pati na ang gasoline boy. Lahat sila ay normal na tao. Gayunpaman, sa mga mata ni Neil, lahat sila ay mga halimaw. Isa pang flashback ang ipinakita sa araw na nawala si Ben. Hinahabol ni Neil si Ben, sinusubukan siyang kausapin. Nais ni Ben na iwan siya nito at sa wakas ay nagpupumilit sila para sa bag ni Ben. Sa kasamaang palad, nadapa si Ben at nahulog sa napakataas na bangin. Napasigaw si Neil sa gulat at paghihirap at agad na tumakbo pababa para hanapin si Ben. Hinahanap lang niya ang mga damit ni Ben ngunit hindi niya nakikita si Ben kahit saan. Lumingon-lingon siya sa paligid ngunit hindi niya mahanap. Sa totoo lang, nasa harap niya si Ben, umuubo ng dugo mula sa pagkahulog, hanggang sa malagutan siya ng hininga. Tila dahil sa trauma, may kung anong bagay sa isip ni Neil ang hamarang sa paningin ni Ben. Nag-trigger din ito sa kanyang mga guni-guni na ang mga tao sa kanyang paligid ay naging mga halimaw.